Sige, let's pray. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, for this morning na binigay mo sa amin lahat, Panginoon. I pray, God, that you prepare our hearts, Lord, kung whatever man yung sasabihin mo sa amin today. I pray, God, that you open our eyes, you open our minds, Lord, you open yung ears namin, Lord, attentive ears, Panginoon, so that we can listen to your word attentively. And patuloy mo nga, Panginoon, na basagin ang aming mga puso, Panginoon. Tanggalin lahat ng mga bagay na sumisira sa amin, Panginoon. And may all the lies of the enemy, Panginoon, continuously, unti-unti mong tapyasin, tabasin, Panginoon, at mawala, Panginoon, sa amin bilang mga tagasunod mo. I pray, God, na kaming lahat dito na as we walk with you, Lord, is maging sharp pa kami in terms of your truth. And kaming lahat dito, Panginoon, mas maging masipag pa, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. And patuloy nga, Lord, na ibigay mo sa amin yung desire, yung eagerness, Panginoon, to know you, to know your word, Lord. And patuloy na magpalakasan kaming lahat, Panginoon, as we grow sa pagkilala namin sa inyo, Panginoon. We just want to bless you. We honor you in Jesus' name. Amen. So, pag-uusapan natin ngayon, guys, first, the whole armor of God. Sino dito familiar? Ephesians chapter 6. Yan. So, hindi ko na matandaan kung may nag-preach ba, pero naalala ko si Nanay Baby yata nag-preach before. So, this time, iisa-isahin natin yung armor. So, and at the same time, I want you to see it in the whole context of Ephesians. Okay? Kasi sometimes, when the interpretation, dun lang nakafocus sa isang chapter, hindi nabibigay yung full-blown na gustong sabihin ng chapter na to. Okay, so paano nga ba tayo mag-stand for in light of the gospel of Jesus Christ? Okay, so ayan. Tayo para hindi tayo antuin. At masahin natin yung word ni God. Yung mga nabibisip na siguro dyan sa akin. Next. Sige, game. 1, 2, 3, go. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers and against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand firm, stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and the shoes of liberty, having put on the readiness given by the gospel. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, keeping in supplication for all saints. And also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, and I am prepared boldly as I speak. Sige po, sit na. Thank you. And good morning! Okay, so just to give you a background of what Ephesians is all about. So from chapter 1 to chapter 6, tignan natin, ano ba yung overview niya? From chapter 1 to chapter 3, we are elected by the Father, redeemed by the Son, sealed by the Spirit, prayer to be strengthened in our inner being, reconciled with God, and seated with Christ. Seated with Christ, it's again, you are at the right hand of Christ, reconciled with God's people, growing into God's temple, recipients and revealers of God's mystery. So, pag binasa niyo po yung chapter 6, dapat nakatingin ka pa rin doon sa chapter 1 to 3. Okay? The way you interpret the Bible is forward, backward. Papunta ka ng onwards, tapos balik ka sa backward if you want to understand it more clearly.
And then, from chapter 4, at isa pang theological statement, sino familiar sa word na indicative? Indicative, di ba? Ang ibig sabihin ng indicative is, ito yung ginawa ni Jesus para sa ating lahat na believers. So, ibig sabihin, this is the difference between religion and Christianity. Sa religion, tinuturo kung ano yung dapat mong gawin, pero walang pre-provide na resources para sa mga tao. Ang Christianity, may ibinigay na resources, may ginawa muna si Lord, bago niya sabihin kung ano yung kailangan gawin ng mga tao niya. Ibig sabihin, yung religion, it's just a matter of obeying something na wala silang resources para gawin nyo. Kaya kung mapapansin mo yung mga tao, bakit ka nagiging mabuting tao? Kasi masarap sa feelings. Hindi tayo ganun. Kasi tayo mga believer ni Jesus, we have the right motivation and meron tayong tamang resources para sumunod sa Diyos. Ngayon, this is indicatives. Ibig sabihin, nilay down ni Paul lahat ng ginawa ni Jesus para sa lahat ng mga believers so that they can follow kung ano yung mangyayari saan. Chapter 4 to chapter 6. Ano bang meron sa 4 and 6? Yan. Dito naman, our story. Ang tawag naman dito, in a theological statement, is imperative. Familiar imperative? Ang ibig sabihin ng imperative is, ito yung magiging resulta ng indicative. So, ibig sabihin, pag binasa niyo yung mga letters sa New Testament, palaging merong indicative bago magkaroon ng imperative. Wala kayong makikita na letter sa New Testament na imperative lang at walang indicative. Kasi pag imperative lang, religion yun. Ang resulta nun, kulto. Kaya ang ginagawa ng Bible, merong indicative bago ka pumunta sa imperative para magkaroon ng tamang motivation yung mga tao na susunod kay Kristo. Clear? Okay, ano sinabi dito? Unity na. Diba? A new mind. So, ibig sabihin, way of thinking. A new walk, purity, wisdom, submission to one another, mutual submission and specific relationship, all arms against our real enemy, battle na. And then, our armor, weaponry, and strategy. Kung mapapansin nyo, dulo yung pag-uusapan natin. Pero, pag tinignan nyo, lahat yan, ay na yung mga bagay na resulta ng chapter 1 to chapter 3. Resulta po yan. Ibig sabihin, kapag naintindihan mong maigi yung nangyari nung chapter 1 to chapter 3, chapter 4 to 6 will be the result of your understanding of chapter 1 and chapter to chapter 3. So, ganun po yan. Laging ganun. Laging ganun ang ginagawang pattern ng Bible. Pansinin niyo, kahit sa Old Testament, same pattern. Ano sinabi doon? I am the Lord your God who brought you out of the Egypt. Tapos anong ginawa ni Lord after nilang i-brought sa Egypt, ilabas sa Egypt? Binigay ngayon yung 10 Commandments. Napansin nyo ba? Palaging ganon. Ibig sabihin, meron munang ginawa si Lord, may pinunubide siya na resources bago niya ibigay yung command. So, ayun ang difference ng Christianity sa religion. Sa Christianity, walang command na walang binigay na resources para magawa mo. Sa religion, command lang pero walang binigay na resources para sumunod ka. Kaya ano yan? Kaya maraming nagiging, yung alam mo yung religion nila, hindi base sa kung ano yung alam nila. Kaya tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, ang sinasabi ni Pastor Rodel, we have an intelligent faith. Bakit? Lahat ng bagay na ginagawa natin dito for LPCF is based on our knowledge of God. Kaya pag tinanong tayo, why do you serve? It's because I have a God who came down and served me so that I can serve other people. Pag tinanong mo yan sa hindi follower ni Jesus, ano sasabihin?
Why do you serve? It's because nagiging masaya ako, I feel so happy, nabibigay sa akin ng fulfillment, pero hindi ayun ang sagot natin. Bakit? That is a shallow motivation on why you do things. Feelings yun eh. Feelings can fluctuate and feelings madalas nawawala yan, especially kapag yung mga tao na pinagsisilbihan mo, they don't respond well. Yung parang wala nangyayari. Tayo, we don't care. Kahit hindi ka mag-respond sa mga bagay na ginagawa ko para sa'yo, it doesn't matter. Dahil hindi ko to ginagawa para I feel good about myself. I do this because I have a God who died on my place so that He can serve me. Nakita niyo yung difference natin sa worldview ng ibang tao. We have a worldview na biblically based and knowledge based at hindi lang tayo basta ginagawa yung bagay ng walang pinanggalingan. Okay? Ayan. Bago tayo mag-start, this is truth. Sabi ko dito, Satan has already been defeated by Jesus on the cross. Agree tayo. Taas kamay. But sin still resides in us. Satan is still out there to lie to us, and this word is still here to direct us away from Christ. So, ibig sabihin, nanalo na po yung Savior natin. Defeated na po si Satan. Ang ginagawa na lang ni Satan ngayon is mag-lie sa atin. Ano pa? At the same time, yung kasalanan, since hindi pa fully tapos yung salvation natin, dahil darating pa si Jesus for the full, complete salvation na, kung kailan tatanggalin na yung kasalanan sa atin. Hindi na nagre-reside yung kasalanan. Pero hindi pa yun ngayon. Mangyayari lang yun, nasa tayo? We are in the already and the not yet. Yung kasalanan still resides in us, pero when Christ comes back, tatanggalin na yung kasalanan. Once and for all. In this world, ang ginagawa niya, si Satan ini-influence yung world, and this world is directing lahat tayo palayo kay Kristo. But, don't ever forget, tapos na siya. Durog na siya. Nung pagkamatay ni Jesus sa cross, talo na siya. Okay. In short, there is still a battle inside us, outside us, inside, ibig sabihin, between your heart, dahil makasalanan yung puso pa rin natin, even though we have a new nature inside us, yung kasalanan is still residing in our hearts. So, kaya may battle. Kasi, may kasalanan pa rin na nagre-reside sa atin. And then, outside us, sino yon? The world and the devil. And we need to stand our ground for our peace and joy. If you are a true follower of Jesus Christ, if you are a follower of Jesus Christ, tinanggap mo si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, you experience yung pag-ibig niya, nakita mo na namatay siya para sa kasalanan mo, and you are so grateful to it. This is eto na lang yung battle natin. This is no longer a battle of salvation. This is a fight for our peace and for our joy. Sabi mo sa katabi mo, this is a fight for your peace and joy. Kasi, ayun na lang ang pinapakailaman ni Satan eh. Ayun na lang yung ginugulo niya. Yung peace mo, tsaka yung joy mo sa Panginoon. Pero, alam niya sa sarili niya na talo na siya. Pero, ang ginagawa ni Satan, yung journey mo dito sa mundo na to, wala kang peace, wala kang joy, kasi nga, lagi kanyang binibigyan ng kasinungalingan. Pero, alam niya sa sarili niya, defeated na siya. Wala na siyang magagawa. Ang kaya na lang niyang gawin, sirain yung joy mo, tanggalin yung peace mo. That's it. Finally, okay, isa-isahin natin. Mula, I think 6:10. Isa-isahin natin yung sinabi ni Paul dun sa chapter. Be strong, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. So sabi niya, this is how you start the battle. You need to first understand na ang unang step in order for you to win is to be strong in the Lord. In the Lord and in His might.
Okay, first step para matalo, i-ignore ang idea na merong laban na nagaganap at hindi totoo na may demonyo. Alam natin yan. Yung mga tao sa labas ng church, they don't acknowledge that there is Satan, that there is a devil, that there is an evil forces. So tayo mga believers, naniniwala tayo that there is evil out there and there is Satan out there at yung mga ulupong niya. And in order for us not to lose is to understand the reality of Satan and his minions. Meron, totoo. Naninira sila. Second step, para matalo tayo is to rely on our wisdom and strength. So, the way we battle Satan is not based on our wisdom and not based on our strength. Mamaya, i-explain ko sa inyo paano nangyayari yon. And then, number 3, para matalo ka, mag-focus ka sa sarili mo. Tignan mo kung ano na ba yung achievement mo, kung ano ba yung nagawa mo, nasan ka na ba sa buhay mo. Patuloy mong tignan yon, for sure, kakainin ka ni Satan, buhay. That's the third step para matalo ka. Ang way para manalo ay i-acknowledge that God will fight for you. God will fight for you or for us. That's the first step to win. It means our strength is nothing. Ito yung isang bagay na as follower of Jesus Christ, we need to acknowledge sa ating mga sarili. Na yung strength natin walang kwenta, yung wisdom natin is walang kwenta, and we are no match against the evil forces of this world. Wala tayo, we are no match to Him. Hindi kayo pwede mag-one-on-one ni Satan. Kakainin ka niya ng buhay. And we can only rely on God. The reason why we can win is only because of the power and the strength of God. Yung wisdom natin, yung strength natin, all of those things, wala silang magagawa against Satan. Ilang years pa lang tayong buhay. Si Satan, since the beginning, buhay na siya. And alam niya lahat ng strategies and tactics para kainin ka. Hindi tayo mananalo sa kanya. That's why, as believers and followers ni Jesus Christ, we need to always rely on God. Okay, that's the first. Yung sumunod na sinabi niyang statement, put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the schemes of the devil. Di ba pinag-usapan natin yung schemes before? It talks about lies, temptation. Bakit? Ano sabi ng Bible? Satan is the father of lies. Bibigyan ko na kayo kaagad. Kaya you are joyless, kaya tinatamad ka, kaya wala kang gana magbasa ng Bible. Sasabihin ko na sa iyo kung bakit. It's because you are believing a lie na galing kay Satan. Uulitin ko, the reason why your life is joyless, wala kang peace, lagi kang worried, hindi ka nagbabasa ng Bible, tinatamad ka mag-church is because at this moment, you are believing a lie na galing kay Satan. Stand, therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand, stand na naman, in the evil day, having done all, to stand. And then, stand therefore. Parang puro stand, di ba? Can you imagine? Ito na, sasabihin ni Lord, lalaban na tayo. Pero stand ka lang dyan. Ang weird, di ba? Hindi ba pwedeng take charge? Ako yung lalaban? Nakita niyo yung difference? Kaya minsan, di ba, ito yung sobrang isa sa mga parang nami-misunderstand. When you fight a battle, ang ginagawa ng mga follower ni Jesus is we stand our ground. Ang nakakatawa doon, naka-stand ka, pero full armor ka. Alam mo yung nag-jersey ka, yung alam mo yung may laro kayo ng basketball, naka-sneakers ka, naka-shorts ka, naka-jersey ka, and then sabi sa'yo ng coach, stand ka lang dyan, kami na bahala, boss. Di ba nakakabwisit? And this is against our human nature. Kasi ang gusto natin gawin, ako yung bida. Ako yung nasa harapan, ako yung nasa front line. Pero ang sinasabi ng Diyos, on His Word, you stand. Stand still.
Hindi ikaw yung bida, hindi ikaw yung lalaban, ako yung lalaban para sa'yo. Nakita niyo yung difference? And we hate this. On our sinful nature, we hate this idea because we want to do something. Kaya pansinin nyo, yung pinakaayaw natin na nangyayari sa atin, kapag ka merong circumstances sa buhay natin na wala kang kayang gawin, you hate it, right? Kaya nga ang parang, you have no choice but to pray. And isa yun sa mga nakakatawang ginagawa ng Diyos. Meron talaga mga circumstances sa buhay natin wala kang kayang gawin. And what you can only do is to pray. Ayan. Ito yung itsura ng yung armor. Diba? May shield, may belt, may yung breastplate, tapos yung shoes, yung sword. Ayan. So, pinakita ko lang. To put on, or putting on the whole armor of God. To put means we need to use the resources available through the gospel of Jesus Christ. Chapter 1 to chapter 3, ang isang pulube na pinamanahan ng 1 bilyong piso ay still pulube if he or she will not use his money to make his or her life better. For example, ako, pulubi ako, pinamanahan ako ni Pastor Rodel ng 1 bilyong piso. And I still, daming pera. And I still live the same way bago ko makilala si Pastor Rodel. Do you think magmamatter yung 1 bilyon ko? Hindi. Why? Hindi ko ginamit yung resources na binigay niya sa akin. And it's the same thing with us as follower of Jesus Christ. Ang daming resources na binigay sa atin sa Bible, pero since we are not that knowledgeable in using those resources, anong ginagawa natin? Nagre-rely tayo sa kung ano na yung alam natin, pero hindi natin inaaral kung ano ba yung sinabi ng Diyos sa salita niya. Kaya ano nangyayari sa atin? Tayo pa rin, yung mga Kristiyano, na walang joy, walang peace, lagi na lang worried, lagi na lang taranta. Why? Because hindi natin ginagamit yung resources na provide ng Diyos sa atin through His gospel. Through the good news. Yung word na gospel means good news. Okay. Ito yung mga kinalakihan na natin. Ito yung lagi nating naririnig na paano ba may binato si Satan sa'yo. Ang sinabi niya, you are not good enough. Ang tendency natin is not to go to the Bible and look for answers. Ang tendency natin is pumunta ng internet, tignan kung ano yung mga list. Ito yung nakita ko sa internet. Sabi dyan, stop comparing and competing with others. When you hear that, that's good. Walang mali, walang masama. Number 2, recall past achievement, focus on the process rather than the result, be kind to others, seek therapy, practice self-compassion and love, recognize this is not good enough voices coming from, recognize that this voice is one part, not all of you. Do you think, by following these steps, kaya mong talunin yung sinabi ni Satan sa'yo? Hindi. Pag sinunod mo to, you will feel miserable. Pansinin nyo ba? Napansin nyo ba yun? Itong pa lang stop comparing. Hindi mo mapigilan yung sarili mo na i-compare yung sarili mo sa iba. Isa-isain ko pa ba? Hindi na. Di ba? Kasi lahat yan. Recall past achievement. Wala kang ma-recall. Bakit? Lahat ng nare-recall mo, lahat ng failures mo from the past. Ano pa? Focus on the process rather than the result. Wag mong fokusan yung process, dapat yung resulta. Anong resulta natin? Negative. Paano mangyayari? Seek therapy. Seek therapy is good kasi you talk to people. Pero si Satan yung kalaban mo eh. Evil forces of this world is your enemy. Nandiyan pa yung mundo. Do you think these steps will help you? Yes. Pero, gagamitin ni Satan yan para i-deceive ka at ilayo ka sa kung ano yung gustong sabihin sa'yo ng Diyos.
Okay, philosophy, psychology, o sabihin ko na sa inyo, is not bad. Hindi sila masama. But they are insufficient. Because our main problem is theological in nature. Bakit? Kalaban mo evil forces na hindi mo nakikita at ini-influence sa yung mga tao na nasa paligid mo at even yourself. Our mandate on this battle is only to stand by appropriating the armor of God provided to us through the gospel of Jesus Christ. Sige, isa-isayin natin. Ano-ano nga ba yung mga bagay na yan? So, before that, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, and against the cosmic power over this present darkness, against spiritual forces of the evil in the heavenly places. Alam niyo nang binasa ko to? Noong una ko siya nabasa, I am no match to this battle. Hindi ako mananalo dito. Tapos ang weapon ko, yung 10 steps, be kind, stop comparing. Tapos ang kalaban mo, authorities, cosmic power, present darkness, evil forces of this world. Do you think that will work? Definitely not. Yung unang statement, we do not wrestle against flesh and blood. Meron ba ako nilagay? Ayan, hindi sinasabi ni Paul na wala tayong laban between flesh and blood. Bakit? Nakakaaway mo yung katabi mo eh. Nakakaaway mo iba tao sa loob ng church. May conflict, may tension. Pero hindi sinasabi ni Paul na wala nang laban between flesh and blood. Meron pa rin. Pero, but what he is saying is that yung conflict natin with other people is already influenced by demonic forces ng mundo natin. Lahat ng conflict na meron tayo sa mundong ito ay laging may influensya ng demonyo. Kaya kayo madalas nag-aaway, may conflict. It's because sumasali na si Satan doon, nagbabato siya ng lie. O diba, hindi kanya mahal. Sorry. Okay lang po yan, hindi po ako si Satan. Ay, hindi pala. Hindi, pansinin nyo, pag nagka-clash kayo, yung mga kasama nyo sa loob ng church, even sa bahay nyo, meron kang pinaniwalaan, nakasinungalingan, patungkol dun sa tao na yon. Tapos anong gagawin ni Satan? Papaapuyin natin. Oo, sabi niya wala ka daw kwenta eh. Boom! I-influence ka niya. Ang malupit doon, pati yung kalaban mo, i-influence niya rin. Anong gagawin niya? Kuwari, magkaaway si Marisa ka si Yen, no? Ang gagawin ni Satan, gagamitin tong si Ira, susulsulin niya si Maris. Oo nga, narinig ko rin yan si Yen, ganito yung sinabi sa'yo eh. Alam nyo, every time na nagchichismis ka at may sinasabi kang mali sa ibang tao, ginagamit ka ni Satan, influence ka niya to accomplish kung ano yung balakin niya to destroy a specific individual. Kaya mag-ingat po tayo. Baka hindi natin alam, nagagamit tayo. Okay, disclaimer. Even if you are a believer of Jesus Christ, pwede kang bigyan ng lie ni Satan para manira ng ibang tao. Pero, it doesn't necessarily mean na hindi ka ligtas. We're not talking about salvation. Okay? We're just talking about peace and joy. At every time you believe a lie, yung joy mo, tsaka yung peace mo, nadidiminish. Nawawala. Bakit? Magkaaway kayo eh. Paano? Can you imagine, kami dalawa ni AJ, magkaaway kami. Sa isang kama kami natutulog, boss. Tatingin mo may peace? Tatingin mo makakatulog ka? Hindi. Ganun ang ginagawa ni Satan. Walang rest, walang peace, walang joy. And you are worried. Right? Okay. First, 32 minutes. Having fastened on the belt of truth. Yan. Tanong, why is the belt of truth the first armor? Ang sabi ng Bible, because Satan is the father of lies and Jesus is
the truth. Ano sabi ng Bible? I am the way, the truth, and the life. Since He is the truth, ang kalaban niya, nabusog ako dun sa peanut butter. Ang kalaban niya ay lie. Hinabol ko kanina So, this is the reason why belt yung unang armor. Naamoy ko pa yung peanut butter. Kaasar. Yung alam mo yung pagdighay mo, naamoy mo. Sayang Sabi, the belt in the Roman soldier armor is what holds together everything. Sabi dito, if we don't know the benefits of the gospel or the gospel itself, we have no hope. Gusto ko sana magpa-gospel test just to know ano yung understanding mo ng gospel. Kasi I still remember, meron akong tinanong, ano yung gospel? Ito na, lagi ko kinikwento to. Third year college, sa Bible school. Bible school. Tinanong ko, kilala niya si Leviathan, kilala niya kung sino-sino mga demonyo. Tinanong ko siya, ano yung gospel? Hindi niya alam. Sabi ko, kilala mo lahat ng demonyo, pero hindi mo alam kung ano yung magliligtas sa'yo. Third year college. BBCA. Gospel, hindi mo alam. Ayun ang basic. Alam niyo kung bakit? Because, ano sinabi kanina dun sa binasa natin? The mystery of the gospel. Ibig sabihin, people who understand the gospel are only those people na sinasabi ni Pastor Rodel no last time na dinako ng Diyos palapit sa presensya niya. So, ibig sabihin, if you don't understand and know the gospel, ibig sabihin lang nun, baka hindi ka pa tinawag ng Diyos at hindi pa binuksan yung mata mo to see the beauty of the gospel. Just want to say it outright. Pray to God. Merong isang, kilala nyo to, di ba? Kilala nyo ba? Familiar ba kayo? Si Hiro Inoda remained in the jungle on Lubang, sa Luzon, for 29 years. Alam nyo kung bakit? He did not believe that the war had already ended. Can you imagine? Same sa ating lahat ng mga follower ni Jesus na nandito. Maaari tayong ligtas na, pero we are joyless, wala tayong peace, lagi kang worried, there's no confidence in you, because feeling mo yung laban hindi pa tapos. Tapos na. Pero we can live joyless lives kapag hindi mo naintindihan na tapos na. And the gospel of Jesus already destroyed lahat ng evil forces ng mundo na to. And you can be hero. Mag-evaluate kayo. Am I living a joyless life? Maybe I am believing a lie. Wala akong peace, wala akong joy. Maaaring meron akong pinaniniwalaan na kasinungalingan at this very moment. At ang malupit ba doon, baka sobrang tagal mo ng pinaniniwalaan. Anong ginawa? Kinage ka. It is possible to claim na follower ka ni Jesus pero walang joy, walang peace, walang assurance in your heart dahil all these years you are believing a lie. Tingnan nyo hindi ko sinabi dyan na lies. Ang sinabi ko lang dyan, lie. Isa lang. Isang kasinungalingan lang ang paniwalaan mo, you will be joyless and restless at wala kang peace. Dahil lang dun sa isang lie. Ang problem sa atin, marami tayong lies. Pinaniniwalaan. Okay. Okay, bigyan ko kayo sample o baka lang nasa archives nyo ngayon. Meron palang ilang kasalanan na hindi pa rin mapapatawa dahil paulit-ulit mong ginagawa. Lie yan. Number 2, ang pag-ibig sa'yo ni Lord mo is not full dahil meron ka pa rin kasalanan sa puso mo. Lie yan. You call yourself a Christian, pero ang dami mo pa rin kailangan baguhin sa buhay mo. Lie din yan. Galing kay Satan yan. Pinaparusahan ka ng Diyos dahil sa hindi mo pagsunod sa Kanya.
If you are a follower of Jesus Christ at naniniwala ka pa rin na pinarurusahan ka ng Diyos, you are believing a lie. Because Jesus was already been judged on your behalf so that you will no longer receive the punishment na karapat-dapat mong matanggap. Do you remember what you did from the past? Hindi ka na kayang i-redeem ng Diyos mo. Nilitan ko yung D. Kasi ibang Diyos yan. Hindi si Jesus yan. So kung meron kang isa dyan, I just wanna tell you, that is a lie. Why? Babalikan natin. Chapter 1. Sabi, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. But God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we are dead in our trespasses and sins, made us alive together with Christ. Ibig sabihin, hindi niya inintay na okay ka, tsaka kanya mamahalin. When you were dead in your trespasses and sins, minahal ka niya. We are separated from God and we have no hope, but through Christ's blood, we are brought in. Number 4, we have now peace with God and have been reconciled, now full-fledged, blood-bought daughter and son. Ephesians 2:14-19. Sinamarize ko na lang kasi mahaba. In Christ, we have boldness and access with confidence through our faith in Him. If you are still doubting yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, doubting na pinatawad ka niya na sa lahat ng kasalanan mo, doubting ka pa rin na He likes you, doubting ka pa rin na Father mo siya, doubting ka pa rin na wala kang confidence every time na lumalapit ka sa presensya niya, you are believing a lie. Because this is the truth na nasa Bible. Putting the belt doesn't just mean paniwalaan that the Bible is true, but affirming all the benefits of the gospel of Jesus Christ. Specific tayo. We will not just say, Bible. Maniwala ka lang sa Bible. Anong Bible? Anong message ng Bible? Anong sinasabi ng Bible? Ayun yung tanong. And ang sinasabi ng Bible, all the benefits of the gospel of Jesus Christ. We will not just tell you, Bible. Ano nga yun? Anong meron dun? Diba? Ayun yung tanong mo eh. Live as if you are fighting a battle you can never lose. Disclaimer. Ang goal ko dito is to affirm your assurance of the salvation you receive from Jesus Christ. And ang first step is when you believe the truth ng lahat ng ginawa ni Jesus para sa iyo, I will tell you, eto na, para sa lahat ng believer ni Jesus Christ na nampalataya sa Kanya, you live, ipamuhay mo yung buhay mo na to, na you are fighting a battle na hindi ka matatalo. That is your assurance. Sabihin nyo, hindi po ba ako magpo-fall back? Yes, magpo-fall back ka. Babagsak ka, tatayo ka, babagsak ka, tatayo ka, magsisin ka, babalik ka doon. Pero, lagi natin sinasabi, He who began a good work in you will accomplish it until the day of Jesus Christ. Tayong mga tagasunod ni Kristo, alam na natin ang ending. We will all win. Is it because of us? Tandaan nyo, yung laban na to, hindi to nakasalalay sa'yo. Nakasalalay to sa Savior mo. Kaya tayong mga believer ni Jesus Christ, we need to read the Bible so that we are constantly reminded of the truth. Kaya ini-encourage lahat ni Pastor Rodel na magbasa ng Bible is because we need to be reminded ng lahat ng katotohanan so that all the lies will be destroyed, so that we can bring our joy back. We can bring our peace back bilang tagasunod ni Kristo. 22 minutes tumitingin si Lawrence. And having put on the breastplate of righteousness at hindi siya nakikinig.
Breastplate of righteousness. Question mark. Ano yun? Ayan po ba yung parte ng manok? Breast? Hindi po. Some scholars says that this is about our personal holiness. Meron akong mga narinig ng mga scholars yung sinasabi na, they are saying that when the accusation from Satan come, we can defend ourselves from the accusation through the life that we have lived before God, then other people, and ourselves. Which I think is not fully wrong, pero if this is the case, the devil will just eat us alive. Parang sinasabi lang dito ng ibang theologian, yung sinasabi na breastplate of righteousness talks about your integrity bilang tagasunod ni Kristo. Integrity. Ibig sabihin, paano ka mamuhay sa harap ng ibang tao, sa harap ng Diyos, at kapag ikaw na lang mag-isa. Ang tanong ko, sa tingin mo, wala kang kapintasan in any of those areas? You have. I have. Every one of us have. Anong gagawin ni Satan sa'yo? Isang bato lang, wala ka na. Talbog ka na. Talsik ka na. Paalala niya lang yung ginawa mo nung kahapon, nung isang araw, nung isang linggo, last month. Which I think, this is not the breastplate of righteousness. Ano kaya yan? This is not about our personal holiness. Ayan. Okay, this is not totally wrong, and it's not, but this is not sufficient. And I don't think this is what Paul have in mind because he's talking about the resources we have in Jesus. Kasi, if this is about personal holiness, binabangga niya yung una niyang sinabi na, be strong in the Lord and in His might. Kasi, you're looking at yourself na, yung personal holiness mo, which is contradicting to what he says on the first place. Mula chapter 1 up until this moment. Kaya, this is not true. Okay, kamusta ang record mo for the past 10 years? O, tanungin natin sarili natin, 1 to 10. O, ang present condition mo as follower of Jesus, 1 to 10. If people around you will evaluate your personal holiness, what do you think will be the rating? 1 to 10. Compared to the dito tayo sa number 4. Compared to the holiness of God and the perfection He is requiring, ano sa tingin mo rating niya sa buhay mo? Flat, 0. Yung evaluation ng ibang tao, we can score siguro mga 5, 7. But they don't know the whole picture, but God is. As well as the devil, do you think you can stand? Relying on your personal holiness? No. None of us can stand. Yung mga accusation ni Satan. Kinos out ko. Ayan. Breastplate of righteousness in false mind. O, tinagalog ko para mas maintindihan ng lahat. Ngunit, ngayon nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ay nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Kanino? Kay Kristo. Are we talking about personal holiness? No. We are talking about Jesus fulfilling the law para kanino? Para sa iyo at para sa akin. Why? So that when the accusation comes, we look to the righteousness of Jesus Christ na ibinigay sa atin. Do you think meron pa siyang ibabato sa atin? Wala na. Tapos na laban. The moment you remember the righteousness given to you. Sabi ni Paul, I'll count everything as lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For Him I have suffered loss of all things and count them rubbish, in order that I may gain Christ and be found in Him. Ito. Sabi ni Paul, si Paul to, the Apostle Paul, not having a righteousness of my own that comes from the law, from obeying the law, but which comes through faith. Kanino daw? Kay Jesus Christ, the righteousness from God that depends on faith. Yung pananampalataya mo kay Jesus. Bilang tagasunod ni Kristo, yung righteousness natin ay hindi based sa kung gaano tayo kabuti sa ibang tao, sa sarili natin. Tinuring tayong matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya. Dahil nanampalataya tayo. Kanino? Kay Kristo. Sinabi ba doon na nanampalataya ka sa good works mo?
Ano sabi ni Paul? All my good works are rubbish. The only righteousness that I have before God is the righteousness of Jesus Christ na ibinigay sa akin. Tinuring akong matuwid ng Diyos dahil nanampalataya ako kay Jesus. Tapos, ayun yung stand natin bilang tagasunod niya. We can only shut the mouth of Satan. We will not look at our performance but bank on the truth that Jesus fulfilled all the requirements of the law, became perfect. Para kanino? Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo. Ang laban na to. Okay. Anong gustong sabihin ng breastplate of righteousness? Live in light of the well done of God and that He is already pleased with you. Yung imputation na sinasabi ng Bible, yung righteousness ni Jesus Christ, ang sinasabi, the moment na nanampalataya ka kay Jesus Christ, it's as if sinabi na ni Lord sa'yo, well done, good and faithful servant. Hindi pa end times. Ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, tayo mga tagasunod ni Kristo, ang starting point natin is the well done of God. Ang starting point natin is, this is my son and this is my daughter in whom I am well pleased. Can you imagine? Religion starts, ang goal ng religion is, gagawin ko to so that I can have the well done of God. Tayo mga follower ni Jesus Christ, I have the well done of God, kaya ako gagawin to. Nakita niyo yung difference? Yung isa, yung gagawin ko to so that I can have the well done, there is no joy, there is no peace. Pero tayo bilang tagasunod ni Kristo, since we already have the well done of God, God already pronounced to us, this is my son, this is my daughter, in whom I am well pleased. We do everything out of the joy and peace na binigay niya sa atin. Starting point pa lang. Wala ka pang ginagawa. Ang sinabi na kaagad ng Diyos, the moment na nanampalataya kay Jesus, this is my son, and this is my daughter, in whom I am well pleased. Is it because of you? No. It's because of the righteousness of Jesus Christ na binigay sa iyo. For free. As shoes for your feet, having the readiness given by the gospel of peace. How to achieve inner peace? Ito na naman yung sinasabi ng mundo. Meditate, live in the presence, cultivate a positive mindset, develop yourself, practice self-care, visualize a peaceful place. Doon na lang tayo sa isa. Cultivate a positive mindset. Pag mag-isa ka na lang. Tapos kalaban mo yung puso mo. Puso mo na lang. Huwag mo na muna isama si Satan. Paano pa pagkasama pa si Satan? Do you think all these steps will work? No. Work on acceptance. Ito yung isa pa. Practice non-judgmental. Try mo lang for the 24 hours. Kailangan hindi ka makapag-judge ng isang tao. 24 hours lang. Puso mo lang, tsaka ikaw lang. Paano pag bumato pa si Satan? Wala na. Choose through the gospel of peace. Sabi ng Romans, since we have been justified by faith, we have peace, kanino daw? With God, through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we, ang sabi, we stand. Yung peace na meron tayo sa Panginoon is dalawang klase. Objective, subjective. Objective, ibig sabihin, kapayapaan na galing dun sa finished work ni Jesus Christ. At merong isa pang kapayapaan na nagpa-fluctuate. Ito yung tinatawag na subjective peace based sa circumstances, based sa feelings mo, and usually nagpa-fluctuate yan from time to time. Pero yung peace na meron tayo galing saan? Based on truth. Bakit? Dati tayong kaaway ng Diyos, but now we are reconciled to Him. Regardless of our feelings and circumstances, hindi na mulit magkakaroon ng tension between us and God because of Jesus. The war is over. We are no longer enemies but beloved sons and daughters. Naiintindihan po ba natin na bago tayo maging tagasunod ni Kristo, kalaban tayo ng Diyos?
Pero the moment na ibinigay mo yung pananampalataya mo sa Kanya, ano nangyari? Naging anak at daughter tayo because we put our faith kanino? Kay Jesus. Ayan, sabi diyan, and we are therefore Christ's ambassadors, though God were making appeal through us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Alam niyo po ba, this is where our motivation for evangelism comes. Since naintindihan natin na dati tayong kalaban ng Diyos, ang trabaho natin is we look for other people and we share the gospel to them and tell them, alam mo, dati tayong kalaban ng Diyos, dati kang kalaban ng Diyos, pero ang ginawa ni Lord, ni-reconcile kayo kanino daw? Sa sarili niya. Reconciling the world to Himself in Christ. Not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Kaya sinabi dyan, be reconciled to God. Ayun ang message natin. Para sa mga nag-evangelize, please, I'm not against telling your story. I'm not against telling kung ano nangyari sa inyo. Pero, our message dapat clear. Ang first message natin, the reason why nag-evangelize tayo is the message of the gospel. Bakit? If you just tell them kung ano yung story mo, that is not the gospel. And yung story mo, hindi ayon ang power of God. Ang sinabi ng Bible, I am not ashamed of the gospel for it is the power of God unto salvation. Yung buhay natin. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga, but we make sure na kung mag-share man tayo sa ibang tao, meron tayong isang message. Ano yun? Yung gospel ni Jesus Christ. Kasi sometimes natatapos yung sharing natin, sinare mo lang yung buhay mo. Mahalaga yun. Pero, don't forget the main message, which is the gospel. Na merong Diyos na nagkatawang tao, na muhay ng perpekto, na matay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran lahat ng kasalanan nila. Why? So that He can express yung pag-ibig niya at yung acceptance niya para saan? Para sa lahat ng mga kaaway niya. Ayun ang message natin. Hindi yun, dati akong ganito, na ganito na ako. Paano pag nakita ng tao, akala ko ba dati ganito? Wala na, hindi ka na nakapagsalita. Kasi nga, hindi pwede maging primary message yung buhay natin. Meron tayong flaws. May makikita at makikitang mali yung tao sa atin. That's why we stick to the message, yung gospel ni Jesus Christ. Kasi that's the only message that can save, sabi ng Bible. Hindi ko yun sinabi yun ng Bible. Kung meron kayong problema doon, go read the Bible. That's my encouragement. Live in light of hindi na magkakaroon ng ulit ng tension between you and God because Jesus declared that the war is over and there is now shalom. Anong ibig sabihin ng shalom? Perfect peace. Total peace. Ibig sabihin, pag nagkasala ka, wait lang. Hindi sasabihin ni Lord na, wait lang ginawa na namang mali si Raymart No. Yung peace, ibig sabihin, reconciled na tayo. Tapos na yung laban, hindi na tayo kalaban ng Diyos. At hindi na ulit magkakaroon ng tension between us and God. Why? Because we already have a mediator. Meron nang namatay para sa penalty ng kasalanan. At hindi na ulit tayo ituturing ng Diyos na kaaway. You are His beloved sons and daughters. In all circumstances, take up the shield of faith, which will extinguish all the flaming darts of the evil one. O ngayon, tanong, what is this shield of faith about? Okay, magmuna doon. Flaming darts muna. Temptation ba yan? Lies ba yan? Doubt ba yan? Guilt ba yan? Shame ba yan? I will argue that this is not. It can be those things. It can be these things. Temptation, lies, doubt, guilt, and shame. Pero I think primarily what Paul had in mind is flaming darts is actually suffering. Alam nyo ba yung sa battle, kapag ka nandun na sa tower, di ba yung mga soldiers nasa ilalim na ng wall? Anong gagawin ng nasa taas? Titirahin ng flaming arrows. Alam nyo ba yan? Sa war, titirahin ng flaming arrows. Siyempre, pag tinignan na, nagsasuffer sila dun.
sa ilalim na yun. Kasi magkakatabi yun eh. Diba? And yung heat is suffering. And pag tinignan nyo sa Bible, sinasabi dito, you may have had suffering, grief, in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, rather than gold, which perishes, even though refined, why? Nang ano daw? Fire. That's why I think the flaming darts there is talking about suffering. Anong ginawa ni Satan kay Job? Binigyan ng suffering. Inallow ni Lord na mabigyan ng suffering si Job. And I think it's the same thing here. Yung flaming darts na sinasabi dyan is, binibigyan tayo ng suffering. Inaalaw ni Lord na bigyan tayo ng trials and suffering. What is more important? Ito, strength of your faith or object of your faith? Tinanong ko si AJ kahapon, anong importante? Object? Strength ng faith mo. Taas ang kamay ng object. Taas ang kamay ng strength. Ay, ayaw. Walang maling sagot. Object, taas ang kamay ng... Pastor, huwag ka magtataas. Taas ang kamay ng strength. Taas kamay. Strength. Sige, walang maling sagot. Taas ang kamay ng ano mas mahalaga? Strength of your faith. Taas kamay. Okay. Object of your faith. Wow, ang galing. Okay. The correct answer is object of your faith. Wala pong kwenta yung lakas ng faith mo. Bakit? Object of your faith is far more important because kahit gaano pa kalaki ang pananampalataya mo, pero kapag ang object mo naman ay pera, karir at sarili mong talino, you are bound to be destroyed by suffering. So hindi po nagmamatter kung malaki or maliit yung faith mo. Ano sabi ni Jesus? Even if you have a faith of a mustard seed, you can move mountains. So ibig sabihin, it doesn't matter kung malaki or maliit yung faith mo. Ang nagmamatter doon, kanino mo ibinigay yung pananampalataya mo? Is it Jesus? Or is it your career or your money? Suffering in essence, reveal kung sino at nasaan ang iyong pananampalataya. Are you putting your faith in who Christ is and what He has done? Or nakaangkla ang pananampalataya mo sa kabutihan mo? Pera mo sa bangko or sa ganda ng trabaho na meron? This is a more important question than telling people, mahina kasi yung pananampalataya mo. No. Their problem is not the strength of their faith. Ang problema nila, kanino yung pananampalataya mo. The reason why you are worried is because nasa trabaho mo yung pananampalataya mo. The reason why wala kang peace is because nasa ibang object yung pananampalataya mo. We put on the shield of faith every time we shift our object of trust from worthless idols to Christ, acknowledging that He is far more wiser and loving than us during hard times. Alam nyo kasi, pag nagsasuffer tayo, ano sinasabi natin? Lord, dapat dito nangyayari. Dapat wala to eh. Dapat hindi ganito. Anong ginagawa natin? We think we are wiser than God. Ano pa sasabihin natin? The other extreme there, ang sasabihin mo is, Lord, hindi mo ako mali kasi ina-allow mo to. Ayun ang laging sinasabi ng mga atheists. Kung labing yung Diyos nyo, bakit ang daming suffering sa mundo na to? Pero, anong ang message natin? Hindi natin alam totally kung bakit niya ina-allow. Pero, Lawrence, you can disagree, pero, sorry. Maraming mga mysteries na nangyayari ng mga trials and sufferings na hindi mo kayang i-explain. Sometimes, anyway, don't go there kasi 3 minutes na ako. Is far more wiser and loving than us. Sometimes when we suffer, we think hindi tayo mahal ng Diyos at mas mahal natin sarili natin. No. He is far more loving and wiser than us. Why do I say so? When suffering comes, it doesn't mean na pinaparusahan tayo ng Diyos o hindi niya tayo mahal. But He loves us dearly that He allows those suffering to extinguish what will ultimately destroy us and bring us back into His loving arms. Isa sa mga main goal ng suffering ay ibalik ka sa piling niya.
Kung meron mang goal ang suffering, ibalik ka sa piling niya. Bakit? Sumisiping ka sa iba. Ayun yung problema doon. Kapag ibinibigay mo yung pananampalataya mo sa pera, sa trabaho, ibig sabihin, sumisiping ka doon. Pero ang sinasabi ng Bible, the moment na binago mo yung object ng pananampalataya mo at ibinalik mo kay Kristo dahil you have suffered, ibig sabihin, bumabalik ka ulit dun sa loving arms niya. Live your life knowing that everything is necessary that God sends our way. Hindi po galing sa akin yan, kay John Newton yan. Live your life knowing that everything is necessary that God sends our way and nothing can be necessary that He withholds. And it is always for our good and for His glory. Isasend niya yung bagay na sa tingin niyang loving and wise for you to experience. And may mga bagay siyang i-withhold para ipakita rin yung wisdom niya at yung pag-ibig niya sa iyo. It can be something that He sends or it can be something that He withholds para iparana sa iyo yung pag-ibig niya. Dalawa. Salvation then is not only forgiveness of sins. Ayan. Helmet of salvation before, akala ko kasi, parang ano lang siya, this is about your salvation. But if you talk about salvation, salvation is a broad topic actually. How do I say so? All of those things are true. Forgiveness of sins, ganyan. Actually, it talks about justification. But I think there is also something Paul had in mind when he talks about helmet of salvation. Ano yon? Helmet of salvation. Pag-usapan muna natin yung salvation. Meron 3 tenses ang salvation. Familiar kayo sa tenses of salvation? Phases. Una, justification, sanctification, and glorification. Justification, it's our forgiveness of sins and imputation ng righteousness ni Jesus the moment we put our faith in Him. Sanctification, ito yung ongoing transformation by appropriating. Nakita yung ginamit ko, appropriating yung number 1. Binigyan ko lang ng emphasis para tumalon ako. Kasi huwag kayong magkakamali doon kasi that's how we grow as follower of Jesus Christ. We go back to number 1. Appropriating the justification we already have. Glorification is, I think, yung tinutukoy ni Paul when he talks about helmet of salvation. He talks about hope, future hope. Ayan o, restoration of all things and God's final removal of sin from our lives and of the sin in eternal state. Helmet of salvation in Paul's mind talks about future hope, which is glorification. Ito yung, naalala niyo yung pinrinids ni Pastor Rodel? Na sinabi dito, the eyes of the blind will be opened, the ears of the deep will be unstopped, then will lame leap like a deer, and the mute tongue shout for joy. Water gush forth in the wilderness and streams in the desert. Ito yung dati nating verse ng anniversary. Naalala mo pa? Ayan. And when I read yung helmet of salvation, ay naaalala ko yung sinabi ni Paul, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing to the glory that is to be revealed to us. Ayan, for in this hope we were saved. Sige. Ayan. So ito kasi yung mangyayari sa future hope natin. And I saw new heavens and new earth, for the first heaven, the first earth has passed away. The sea was no more, and saw the holy city, New Jerusalem, coming down from heaven. God prepared as a bride adorned for her husband. But I heard a loud voice from the throne, behold, the dwelling place of God. Ayan. Ito yung sinabi niya sa dulo. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, or the former things have passed away, and He was seated on the throne. Behold, I am making all things new. I am making all things new. Write this down, for these words are trustworthy, and He said to me, it is done. Why? Because the cross has already happened. Our hope is not kapag namatay tayo, magiging pataba lang tayo sa lupa. Atheist po yung naniniwala dyan. Putting on the helmet of salvation means remembering that our hope is that lahat ng sinira ng kasalanan ng mga demonyo at ng mundong ito will eventually restored in the coming of Christ. Pagdating po ng second coming, this is not about lilipad lang tayo. I don't care about lipad-lipad. I care about God restoring lahat ng sinira ng
kasalanan natin. I care about i-restore lahat ng mga sinira ng demonyo, lahat ng sinira ng mundo na to. I-restore niya and He will make all things new. Live your life knowing na lahat ng pain, suffering, death, heartaches at bighati natin ay magiging isang panaginip na lamang when Jesus restores everything. I love this illustration ng isang pastor. Sinabi niya, pagdating ng end times, ang nangyari ganito, nanaginip ka, pinatay buong pamilya mo, tinira ka mag-isa. And then, bigla ka nagising sa panaginip. It's as if lahat na nangyaring kasamaan sa'yo dito sa mundo na to will be a dream. Magiging isang panaginip na lamang. How amazing is that? The sword of the Spirit, which is the Word of God. Sige, tapos na ako. Sabi ni Tim Keller, you must master it intellectually so well that you are able to use it on the spot. Understand the wisdom of how the Bible practically applies so that you can use it on the spot. So, the reason why we want you guys to read the Bible so that you can be sharp. When I say sharp, sharp in telling kung ano ba yung truth at ano yung lie na naririnig natin. Okay, paano? Daily reading of His Word, learning through the pastor, read resources like commentaries. So, yung may mga, kung kailangan nyo yung mga resources na yan, lapit lang po kayo. Marami po tayong resources. Read a lot of books. Get a good podcast show that deepens your understanding of the Word. Be involved in the study groups. Consider yourself a lifelong learner of His Word. Walang shortcuts. We need to take the daily boring routine of doing these things again and again and again and again. Paulit-ulit po yan. Belt of truth. Ano yung tinasabi na word? Alam niyo kung ano yung sinasabi na word? Gusto niya lang i-remind ulit sa inyo yung lahat ng armor. Kasi word of God yun eh. The truth of all Christ is God declaring us righteous by faith, God reconciling us to Himself and making us His sons and daughters, God being our main object of trust, anticipation of our future hope, Word of God, which is all of the above. Pansin nyo ba yun? The Word of God, all of those things. Niremind niya lang ulit. Tayo. Basahin lang natin. One, two, 3, go. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see Him there, made an end of all of my sins. Because the sinless Savior died, my sinful soul is captive free. For God the just is satisfied to look on Him and pardon me. Behold Him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchanging I am, the King of glory and of grace. One with Himself, I cannot die. My soul is purchased by His blood. My life is saved with Christ on high, with Christ my Savior and my God. Let's pray. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, for this time na binigay mo sa amin so that we can talk about your word. Patuloy ka mangusap sa bawat isa, Panginoon. Patuloy mo ipakita sa amin kung sino ka. Patuloy mo ipakita kung sino kami sa iyo. And patuloy mong i-appropriate lahat ng benefits of what you did on the cross, Panginoon. So that, Lord, lahat kami dito will be sharp enough, Lord, to know what is true and to know what is a lie, Panginoon. And sa aming lahat dito, continue to give us the eagerness to know your word. Continue to give us the eagerness, Lord, na makilala ka pa. Continue, Lord, to give us the eagerness to read your word. Gamitin lahat ng mga resources na available ngayon, online, offline, Panginoon, so that, Lord, mas lalo ka pa namin makilala, Panginoon. Continue to enlarge our hearts and continue to enlighten our minds, change our perspective, Panginoon, at patuloy mo ipakita sa amin, Panginoon, yung grasya mo, Panginoon, how amazing that is, Panginoon, continuously sa aming mga buhay. Especially, Lord, during those routinary moments of our lives. Maraming pong salamat sa lahat ng ginawa mo. In Jesus' name we pray.